Mula sa napakagandang bayan at mayaman na kasaysayan, mayroon din palang tinatagong likas na yaman ang bayan ng Gumaka. Isa sa dinarayo ang bayan ng Gumaka dahil sa taglay nitong ganda. Kaya halina't samahan nyo kami sa aming paglalakbay patungo sa Bosque Cave. At inyo ring makikita ang kagandahan ng Gumaka Diversion Road. Sa kaibabawan ng Gumaka Diversion Road ay matatagpuan at matatanaw ang bayan ng Gumaka. Mula sa natural nitong kagandahan ay napapangalagaan din ang ating kalikasan. Isa sa pinakadinarayo sa bayan ng Gumaka ay ang San Diego Cathedral. Bukod sa mayaman nito sa kasaysayan, ay buo din ang paniniwala at pananampalataya ng mga residente dito at mga turista. Bukod sa malaki ay naging daan ng San Diego de Alcala ng mga kolonyalismo sa bayan ng Gumaka dahil itinatag ang San Diego de Alcala noong panahon pa ng mga Kastila. Isa mo pa ang isa sa pinakamalaki at kauna-unahang skate park na itinatag sa lalawigan ng Quezon. Dahil dinarayo ang Gumaka Skate Park, nagkakaroon ng mga kompetisyon para sa mga kabataang atleta na mahilig maglaro ng skateboard. Alam mo ba, isa rin sa dinarayo ang Divine Life Farm and Resort dahil sa taglay nitong ganda at pumupukaw ng atensyon ang kagandahan ng inang kalikasan sa Barangay Sastre, Gumaka, Quezon. At bago kami pumunta ay dito na kami nagpalipas ng gabi sa Divine Life Farm and Resort. Hindi na rin namin pinatagal, agad na kami nagtungo papunta sa Barangay Villa Mendoza kung saan matatagpuan ang Bosque Cave. At dahil excited na kami, tara samahan nyo kami sa aming adventure. At nakarating na kami sa daan kung saan papunta ang Bosque Cave. Alam mo ba, ang Quezon Province ay kinilala bilang pinakamalaking nag-aangkat ng kopra. At hindi na natin papatagalin at papasukin na natin ang Bosque Cave. Nakalagay din ang contact number ng tour guide papunta sa Bosque. Habang kami ay naglalakad patungo sa Bosque ay nakakita kami ng iba't ibang uri ng halaman. At bago ka nga pala umakyat sa Bosque ay siguraduhin mo hindi na ulan at maganda ang iyong suot na sapatos upang hindi ka maantala o maaksidente sa iyong paglalayag patungo sa Bosque. Dahil hindi biro ang iyong aahunin upang marating mo ang kaibabawan ng Bosque Cave. Alam mo ba, sa 10 minuto lang ay mararating mo na ang kaibabawan ng Bosque at makakakita ka ng magandang tanawin na kung saan matatanaw mo ang natural na kagandahan ng ating kalikasan. Yo, habang kami ay umakyat dito, paalala na kailangan nyo mag-ingat. Magdala kayo sa safety shoes kung maaari. Papunta nga pala kami Bosque Cave. Medyo may kataasan at medyo madulas gawa nga ng nakatsinelas lang ako. Kaya kailangan natin mag-ingat sapagkat matataas ang inaahon dito sa Bosque Cave. Mahalagang paalala, kung meron kayong mga dalang pagkain, ay maaari nyong iuwi ang inyong mga pinagkainan at mga basura upang sa ganoon ay mapanatili ang kagandahan ng dinarayo na Bosque Cave. Hindi na rin nga pala kami nagpasok sa pinakang kuweba dahil lumulan ay lubha itong mapakanig at hindi tayo pinahintulutan na pumasok dito. Bukod sa madulas ay baka madisgrasya dahil nga sa pagbuhos ng ulan. Bago pa lang umakyat ay makikita nyo na ang napakagandang rock formation. Nandito na kami sa Bosque Cave at dahil hindi tayo pinintulang pumasok, nagpicture na nga lang pala kami dito. Nang sa ganon, meron kaming memories. Itong lagusan patungo sa Bosque Cave na kung saan ma-enjoy mo ang adventure kapag pumasok ka dito. Alam ko dito. Tingnan natin dyan. Nandito na rin lang ngayon. Lalim. At nakakita rin kami dito ng isang Philippine Pit Viper. Ito ay isang uri ng ahas na mildly venomous. Pag natuklaw ka ng ganitong uri ng ahas, medyo sasama ang pakiramdam mo pero konti lang. Sa mga susunod na araw ay magdi-decide tayo na pasukin ng Bosque Cave kapag gumanda na panahon. At sa pagkakataon na to, iniwan ko na nga lang ang aking tsinelas sa ibaba. Nang sa ganon, mas madali akong makakyat sa itaas dahil delikado dito ang tsinelas dahil madulas at umulan. Pinapayuan ng lahat na magdala ng tubig
Dahil hindi biro ang pag-ahon dito sa Bosque Cave. Nag-enjoy ka ba sa iyong panonood dito sa ating channel? Maaaring mo tayo follow at subscribe. Kulay pa lang ano. Kailan dito? Oh, na ito na, may hawakan na dito. Hindi, mas delikado bagitan. Ito yung flashlight na. Malapit na nga pala tayo sa kaibabawan nito kaya sinet up na natin ang ating drone. Tama naman, Gar, sobrang pagod na kami. Ngunit malapit na kami sa pukpok ng Bosque Cave. Buti di masyado madulas. Iwan ako ng tsinelas ko sa baba. Yari sana tuhod. Baka madulas tayo. Wala kasi yung hiking shoes tapos umuulan pa. Ito na. Ito na yung pinakantoktok ng Bosque Cave. Dito yung overlooking. Tara, papakita natin. Ayos din. Hingalay. Yes! Ang tuhod naman. At sa wakas narating na din namin ang kaibabawan ng Bosque Cave. At kung makikita nyo ang napakagandang tanawin ay talagang makakapag-relax ka. Nandito na kami ngayon sa Bosque Cave at kasama ko nga pala ang Kots, si Kuya Kots, Kuya Allen, si Kuya Wes. Ayoko na! Mahal pa! Ito na mga. Sundan mo na lang, boses. Sobrang ayos na dito na. Sobrang taas ng ito nga pala ang Bosque. Yan ang view ng Bosque Cave. Kitang-kita nyo naman, talagang napakaganda. Isinet up na din natin ang ating drone upang mas maganda nyong makita ang tanawin sa Bosque Cave. Ano pang hinihintay nyo? Sasamahan ko kayo upang magtungo sa Bosque Cave. Tamang-tama, semestral break ngayong araw. Ito na ang pagkakataon nyo upang tuklasin ang natural nature dito sa Barangay Villa Mendoza. Mahalagang paalala, pinag-iingat ang lahat at huwag maging malikot sa kaibabawan ng bundok upang hindi ka mapinsala sa anumang uri ng trahedya. Nag-enjoy ka rin ba sa panonood dito sa aking channel? Kung ganon, abangan mo pa ang panibago nating upload dito sa Cairo TV. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta.